Salamat po. Nanonood kayo ng Leo News Unfiltered. Okay, pag-usapan natin tong 18 Marites, 18 Marines na pumunta ngayong araw na ito doon sa subcommittee Blue Ribbon ni Marcoleta. Sino pa yung isa? Si Pia Cayetano, Alan Cayetano, tapos si Robin, si Amy, yung minority ngayon pumunta doon, di ba? At by the way guys, hindi po to authorized ng namumuno ngayon na si Sherwin Gatchalian. Okay, now hindi natin pag-uusapan yung mga senador. Pero pag-uusapan natin yung mga nilahad nila. Okay? At hindi natin makakover yung lahat, pero meron pong mga resibo, lahat lumalabas ngayon sa social media. So, gusto kong i-clear, ipakita sa inyo na hindi po totoo yung mga sinasabi nila. Okay? Bakit sinabi natin yan? Kasi ang daming mga ayon sa mga marites na to ay hindi po nagtutugma sa mga events, timelines, at pictures man nila. Tapos yung mga taong inaakusahan nila. Okay? So, mag-uumpisa tayo dito sa panunumpa nila muna. At least makita nyo kung syempre dito nagpapatunay na under oath sila. Pero pwede silang maparusahan ng perjury kung magsisinungaling sila. Alright guys? Anyway, so let's And play it. nothing but the truth in these proceedings. Thank you. Anyway, yung t-shirt na nasa ano nila sa yung t-shirt merong mga saying doon. So next time pag-uusapan din natin 'yon. All right? Now, let's talk about isa sa mga I think pinakamatindi dito is yung affidavit na pinasa ng mga marites sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Ang hindi natin ang nakakaano dito, nakakaalarma eh nagpasa sila ng affidavit nila at tinuturo nila mismo yung mga public officials na involved doon sa pag pag-receive ng mga maleta. At hindi po pinag-usapan itong isa sa mga pinakamatinding information doon sa affidavit, yung mismong pag-skip ng pangalan ni Loren Legarda at ni Mark Villar. So, hindi ba kayo nagtataka bakit nilagay nila sa affidavit pero ni isa hindi na-mention to ni Marcoleta? Ano to? Subjective, pinipili yung yung itatanong, hindi tatanungin lahat ng nasa affidavit. Kaya nga yung committee hearing nila walang kwenta. Kaya nga hindi nila pinag-usapan to eh. Mismo na galing to sa affidavit ng mga Marines, ng mga Marites pala. O ayon dito, letter C, kami, Orbilio, Galapon. Ito yung mga Marites daw na kasama at si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Legarda noong 2024 ng dalawang medium-sized na maleta sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park. Sabi nila yung Forbes Park daw, ito yung mga bahay. Dito daw makikita yung mga bahay ng mga senador o anumang high-ranking official sa bansa. At ayon din sa ibang Marites, Orbilio, Bobores at iba pa kasama si John Paul Estrada at Saltico ay nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating senador, actually senador pa rin siya, dating DPWH Mark Villar noong 2022 sa kaniyang bahay sa Portofino South Villa Street, Daan Hari, Las Piñas. So, yan ang isa sa mga kasinungalingan na hindi nila pinag-usapan doon sa committee. Kaya nga walang kakwenta-kwenta yung kanilang hearing na naganap doon. Isa pa,
ayon sa isa sa mga marites, meron siyang picture kasama si BBM. Ito 'yon. Okay? Na idineliver niya daw yung maleta. Ang hindi nakakagulat dito, kasama pala ito sa campaign. 'Yan. Okay, time na ng period. Oh, 'di ba? Election time 'yan. So ano 'tong pinagsasabi ng mga ng pamilyang Marcos at dineliver yung pera, 'di ba? Nakakahiya. Kaya nga sablay na sablay yung kanilang pasabog, 'yan. Oh, ano pa? Ito pakita ko sa inyo. Ayon sa kanila, si Tito Soto daw nakatanggap, okey? At ayon kay Attorney Jesus Valdez, ni-rebute ito ni Tito Soto. Paano siya naka-receive ng pera, noong 2022 to 2025 hindi po senador si Tito Soto. Graduate na siya ng 2022 so hindi siya puwedeng magsenador ulit, 'di ba? Tapos yung pinaka-proof ng false ang allegation ay yung EA or executive assistant niya na si Mark, na sinasabing tumanggap ng maleta. O yun, sinabi ng grupo na itong si Tito Soto naka-receive ng maleta at yung si Mark, yung executive assistant daw, yung tumanggap. Patay na po yung tao. Imagine niyo, patay na yung tao tapos, ah, dinala pa nila sa kabalbalan nila. 'Yan, kaya nga po, walang kakuwentang-kuwentang, ah, marites itong mga 18 marites na ito. Tapos pa ito, last na lang. Halos yung mga kaaway ng mga Duterte at, doon sa Quadcom guys, at imagine si Father Flabby Villanueva yung tumulong sa mga EG case, dinamay pa nilang mga gunggong na 'to. Imagine niyo, yung mga former, si Raul Manuel, Stella Kimbo, Ace Bubbers, Dan Fernandez, sino pa sino yun yung isa, si Franz Castro, tapos si Arlene Brosas ay Makabayan Black po ito. Paano po sila tatanggap ng malaking pera? May kaso yung si Franz Castro nga may kaso pa, So imagine niyo, tapos ang pinakamatindi pa dito, si Leila de Lima. Hindi pa nga po congressman itong si Leila de Lima. Bago 2025 siya naging congressman. Tapos sasabihin nila before 2025 naka-receive yung tao ng pera, nakakulong nga yun, O yun, o yan ang kabalbalan. Kaya nga walang kakuwenta-kuwenta itong meeting o hearing. The good thing, hindi po sila majority at hindi po record ito ng Senado. Okay? So, kung meron po kayong other information na nakita nyo na hindi nagtutugma, please, you can comment on the comment section. At if nagustuhan po niyo ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you sa susunod po na video. Thank you.